Talagang pasama ng pasama po ang reputasyon ng Senado. Yung dating last bastion of democracy, naging bastion na ng mga Duterte. Di ba? Yung bastion po, naging protector ng mga Duterte. Hindi ng mga mamamayang Pilipino at ng democracy. Democracy na po. Crazy people. Ano ba? Saan nga pulutin yan mga kababayan? Na imbis gawing priority, yung pagtulong doon sa mga nalindol, priority nila yung resolusyon para sa humanitarian consideration. Hindi go. Yan ang uri ng mga senador mayroon tayo ngayon. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Hindi na po makatiis si Father Flavi Villanueva, yung pari mga kababayan, na tumutulong sa mga na-AJK ni Digong. Hindi na siya makatiis sa mga kasinungalingan na pinapakalat ng kampo ng mga Duterte. Kaya napilitan siya magsalita ngayon. Ito ang niyang mga lies, kasinungalingan about the ICC detention facility. Another form of tukhang nga ito. Another tukhang anya ito, sabi ni Father Flavi. Panibagong tukhang ang nagpapakalat nito si Sara mismo. At ito pa yung naging base ng resolusyon ng Senado ng 15 senators. Awang-awa sila mga kababayan kay Digong, sa kalagayan ni Digong. Habang tahimik sila sa kalagayan ng mga naiwang pamilya, ng natukhang po. Talagang pasama ng pasama po ang reputasyon ng Senado. Yung dating last bastion of democracy, naging bastion na ng mga Duterte. Di ba? Yung bastion po, naging protector ng mga Duterte. Hindi ng mga mamamayang Pilipino at ng democracy. Democracy na po. Crazy people. Ano ba? Saan nga pulutin yan mga kababayan? Na imbis gawing priority, yung pagtulong doon sa mga nalindol, priority nila yung resolusyon para sa humanitarian consideration. Hindi go. Yan ang uri ng mga senador mayroon tayo ngayon. O ito si Father Flavi Villanueva sa dambana ng paghilom. Sabi dyan, Ramon Magsaysay Awardee, Father Flavi Villanueva leads the Enormous Rites at Dambana ng Paghilom on Saturday, October 4, for 8 more victims of extrajudicial killings in former President Rodrigo Duterte's drug war. O ito na, nandito na yung 8, nasa urno. Si Digong mga kababayan, buhay na buhay pa. Nandun sa detention cell na kompleto ng facility. All facilities na hindi pa naranasan mga kababayan ng sino mang inmate dito sa Pilipinas. Tulad nitong matandang to mga kababayan, nasabi ng Palasyo Malacanang during the time ni Digong, charges anya must be faced regardless of age. Ano? Palace on detention of elderly jeepney driver. Charges must be faced regardless of age. 80 anyos na po ito. Ay, 72 pala. Yan na. Noong 2020, sabi rito, panahon ni Rodrigo Duterte, si Elmer Cordero, 72 years old at may iniindang hernia, ikinulong matapos sumama sa 6 na jeepney drivers na nagprotesta sa Caloocan para payagan silang makapamasada muli sa gitna ng lockdown. Sa halip na counting konsiderasyon, hindi siya pinalaya dahil may pending estafa case kaugnay ng hindi nabayarang upa. Kahit isa pang kaso laban sa kanya ay na-dismiss noon pa habang nakikipaglaban lang siya para mabuhay at maitaguyod ang pamilya. Ang sagot ng palasyo, charges must be faced regardless of age. Walang awa, walang tinatawag na humanitarian grounds. Kahit alam nilang marupok na ang kanyang katawan at payak lang ang dahilan ng kanyang pakikibaka. Wala man po siyang tinatay na more than 30,000. Wala. Pinaglalaban lang niya yung kanyang survival. Nagprotesta. You see, nakikita ninyo ang pagkakaiba. Discrimination mga kababayan. Pag sila yung gumawa, tama.
Yes, sabi dito, pero tingnan ang kontrast. Ngayon, si Rodrigo Duterte dating Pangulo at may kinakaharap na mas mabigat na kaso sa ICC. Crimes against humanity dahil sa libu-libong EJK ay mismong ipinaglaban ng Senado na bigyan ng house arrest para raw sa humanitarian considerations. Si Elmer Cordero, isang pobreng tsuper, matanda at may sakit, walang humanitarian consideration at kinulong. Si Duterte, makapangyarihan, pinoprotektahan at ginagawan pa ng espesyal na resolusyon para sa kanyang ginhawa. Ito ay malinaw na larawan ng hustisya sa bansa. Ang mahirap na lolo, walang awa. Ang makapangyarihang leader, sobra ang awa. Ginagawa ito ng mga senador hindi dahil sa prinsipyo kundi para sa boto at para mapanatili ang kanilang political career habang sikat pa si Duterte. Ang tawag dyan ay hindi hustisya kundi pribilehiyo na nakabalot sa kawalang hiya. Ganyan po, kawalang hiya, kawalang modo yung mga senador na pumirma. You see, double standard. Double standard of justice. Yan ang pinangawakan ng mga senador. Kaya yung Senado po, na dati last bastion of democracy, naging last bastion ng mga Duterte po. Kaya dapat, abolish Senate na po ang dapat nasigaw natin. Panibagong tukhang na naman niya, itong ginagawa nila. Sabi ni Father Flavi, lying anya is another form of tukhang killing. You already killed the life. You already killed the money. You already killed the truth. And now, you also want to kill their freedom, sabi po ni Villanueva. Villanueva was reacting to latest developments of the crimes against humanity case against Duterte in the ICC, where the former chief executive asked the court to decide on his physical and mental ability to appear in court based on medical findings that he has cognitive impairment. Lahat man lang kwento nila na may cognitive impairment, wala mang sinasabi yung doktor. Wala mang official medical reports na pinapalabas yung ICC. Ang nagkikwento po yung abogado, si Kaufman, pagkatapos si Sara Duterte, na yun ang ginamit mga kababayan ng mga senador din. Yung kwento na ang sabi na nga ilang beses na natumba si Digong. Wala man pong official reports na ganon. Kwento-kwento nila. Gusto nila tayong utuin, mga kababayan. Matik agad yung reactions ng mga senador. Kanya-kanya speeches. Awang-awa sila kay Digong. So ganon na kasama ng kaisipan nitong ating mga senador. Ganon na kabulok yung kanilang mga utak, mga kababayan. Hindi na nila makita yung tama. Yung mali siya ng tama as prophesied in the Word of God. They call evil good and good evil. Yung mabuti sa kanila masama. Yung masama ay siya ng mabuti. Baliktad na po ang pag-iisip ng mga tao ngayon. Ito ang patunay, mga kababayan, na wala mang problema si Digong. Yan mismong si Elizabeth Semirman ang nagsabi. Rodrigo said he is accepting everything. Whatever comes to him, he is accepting. I think, walang problema kay Rodrigo, sabi ni Elizabeth. He is accepting everything. Pinapauwi na nga, mga kababayan. Lahat ng mga nandoon na mga Filipino. Pati si Harry Roque, pinapauwi na. Ayaw man umuwi. Gusto nila, nandun sila nagrarally-rally, nag-uupakan. Sila nag-uupakan, mga kababayan. Yung iba, ginagamit yung event para makapag-fundraising sila, makapanghingi ng donasyon para sa kanilang kausa na bring him home. Si Rodrigo mismo, sabi ni Elizabeth Zimmerman, he is accepting everything. Ibig sabihin, he is resigned to his fate. Kung makulong siya, so be it. Kasi yun naman talaga yung sinabi niya noon. Handa siyang mabulok sa kulungan. Yan Rodrigo said, okay naman. He is accepting everything. Whatever comes to him, he is accepting. I think, in-interview ni Harry Roque, si Elizabeth Semerman, after na bumisita doon sa kanyang asawa, si Rodrigo. Sabi ni Elizabeth, okay niya si Rodrigo. He is jolly, masaya. Yan panoorin po ninyo. Ma'am Elizabeth,
Ano pong observation nyo sa kalagayan ngayon ni Tatay Rico? He's okay. He's happy also seeing us. And jolly. Yeah. You see? Jolly. Visit was Masaya. Yeah. very engaged. How long was the visit? 1 hour. The process should be faster than this. 6 months na siya nasa loob. Diba? 6 months. So, I think, kung pwede lang sana, he would be released, we can release, granted sa kanya, that's okay na sa amin. Okay na sa amin. And besides, Rodrigo said, he is accepting everything. Kita ninyo? Whatever comes to him, he is accepting. I think, Okay na daw siya yan. Yan ang sabi niya. for the most Parang part, we may trust acceptance na siya. May acceptance na. So gusto niya po matuloy-tuloy yan. No, Yes. no. I think for the most part, we trust the process and we have faith in the process and in God. Yeah. That's it. But he is well. Okay, Yeah, he's alive. He's well. That's as much as we can say. okay. So wala din siya decide for everyone. Even if he has, we can. Yeah. Ma'am Elizabeth. Kaya kasinungalingan po yung basis ng resolusyon ng Senado. Walang katotohanan yon, baseless. He is okay. He is jolly. Si Rodrigo, sabi mismo ni Elizabeth Semerman. Ano? Kaya malungkot siya, no? Binuking si Harry Roque, yung mga propaganda niya. Kaya malungkot siya. Yung sabi rito, words from original. Sabi ni Fidel EY pareha, bakit nakasimangot si Roque? Nabuking ata ang modus nila ni Sara. Akala ni Roque marunong magsinungaling ang nanay ni Sara. Nabuking mga kababayan. Galing mismo sa bibig ni Elizabeth Semerman. Okay po, jolly, masaya. At accepted na niya yung kanyang kapalaran. Tatanggapin niya daw. Yan ang talagang sinabi ni Digong. Handa siyang mabulok. Pagkatapos gusto ninyo house arrest, kaprecho lang ninyo yan. Diba? Wala mang ganong request si Digong. Masaya na siya doon. Huwag na ninyong istorbuhin kasi masaya yung tao. Diba? Eh, sabi ni Elena Trajano, she may the force that will end all the dramas. Sabi ni Ophelia Alberto, I like this wife of Dotae. Tahimik lang kaya pag nagsalita siya, maniniwala ka. Sabi ni Nessie, gumawa na nga sila ng drama, binisto pa ni ex-wife. Sama ng muka ni Roque. Hindi man niya pwedeng sawayin kasi yon ang sinabi ni Elizabeth, siya yung pumunta doon. Bumisita, alangan man kontray ni Roque. Sabihin sa kanya ni Elizabeth, yan ang nakita ko kasi akong pumunta, ikaw nandito ka lang sa labas. O diba? Booking na booking yung kasinungalingan nila. Kaya yun din ang naging base ng resolusyon ng Senado. Sabi ni pag hindi ka sanay, sabi ni Con Fernando Tirani, pag hindi ka sanay magsinungaling, mahirap kang diktahan. Sabi ni Marieta Adresen, sama ng tingin ni Roque. Parang gusto niya agawin ang microphone kasi nga, di ba gusto niya bring Duterte home? Yung asawa, okay lang, come what may. Siyempre, pagbayaran ang mga atraso sa mga taong gustong makamta ng hustisya. Sabi ni Cecilia, ito lang ata ang nagsabi ng totoo, and the rest, puro kasinungalingan. Tulala si attorney. Sabi ni Choy Buenaflor, ayun naman pala di bayaan kasi, tanggap na niya pala Sabi ni Josie Grandalski, look at that face of Roque, he's looking at her to lie. Sabi ni Jimmy Kaligtan, tingnan mo si Roque, di masaya sa narinig. Sabi ni Oran, nakonsensya na rin sa mga nagawa niya at pagmumura niya sa Diyos na nakapako daw. Sabi ni Elmer Gutierrez, ang layo ni BP Sara sa ma'am niya, hindi nagmana ng ugali sa kanya, obvious na sa tatay niya.
Sabi ni Agnes Banggilan, buti pa ito mabait, di kagaya nung kabit. Tama po, yon ma'am. Alam niya, nagkasala siya. Sabi ng isa pa, tanggap na niya mga kasalanang nagawa niya, move on na kayo. O ano kayo ngayon? O di ba? Booking ang inyong kasinungalingan.